Anyway, mga bossing, eto namumuo po 'to sa Senado. Ako naniniwala naman ho ako mga kababayan na talagang ang muling magiging Senate President na diyan si Chis Escudero. Naniniwala ho ako do'n, mga bossing. Malabo na po si Tito Soto. Ah, nalungkot po ba yung mga gustong makapagpaalis kay Chis Escudero, no? Sa pagka-Senate President. Malabo na po 'yun. Bakit ho, mga bossing? Eh ano, nagagampanan ni Chis Escudero yung mga kagustuhan ng Duterte Black. Ayan, tignan mo nga, ilan ho, mga kababayan, ang nakikita ho natin na mga senador, na pumapanig, nakikipanig, doon sa Duterte Black, na maudlot-udlot po yung impeachment. Naniniwala din ho ako, mga boss chipamo, sir, na binabalangkas pa lang po ang impeachment para kay Inday Sara Duterte, nag-iisip na po ng mga pang-udlot o para ma-dismiss itong impeachment na ito, ang mga senador na yan. Sabi ko nga po sa inyo, no? Gusto ng Duterte Black ma-dismiss ang impeachment. Napapasigaw pa nga yung si Robin Padilla, akala mo naman kasali talaga sa mga senador. Sabi ni Bato de la Rosa, ang impeachment na ito ay dapat ma-dismiss. Sigaw naman si Allahu Akbar! Sigaw pa. Kala mo may langbi. Kala mo may bilang. No? Ang impeachment na ito ay dapat ma-dismiss. Allahu Akbar! Yun na lang ang laging gagawin. Allahu Akbar! Ay, Diyos ko po, mga boss. Robin Padilla. Nakita niyo po, na ibibigay ni Chis Escudero yung mga kagustuhan po ng mga Duterte Black. Bakit ho, mga bossing? Kasi kailangan niya yung mga yan eh. No? Kailangan niya ang Duterte Black para makapanatili po doon sa pagiging Senate President. Ganito lang kasimple yan. Boss, gusto mo boto ka namin? Oo. No? Gusto mo manatili dyan sa Senate President? Oo. Pues, hindi dapat matuloy ang impeachment. Pues, kailangan maudlot ang impeachment. Iboboto nyo ako Senate President ulit, ha? Oo naman. Panigurado na ho yan, mga bossing. Ganyan po ang palitan dyan, mga kababayan. Di ba? Kaya naniniwala ako, yung mga nagsusulong po kay Tito Soto para maging Senate President, mga boss, malabo po. Malabo na po, no? Dahil ang Senado ho natin ngayon, mga kababayan, ay kita nyo naman, majority nagtatrabaho para sa mga Duterte. Di ba? Halata naman ho. Halos sila na nga ang mag-lawyer kay Sara Duterte eh. Halos sila na nga ho ang mag-abogado at magtanggol kay Sara Duterte. Di po ba? Hindi pag natuloy naman po ang impeachment. Ito, isipin nyo mga kababayan. Pag natuloy po ang impeachment, hindi naman po ibig sabihin guilty na si Sara Duterte. Pag natuloy po ang impeachment, no, magkakaroon lang po ng mas maliwanag, no, kung ano talaga ang nangyari sa pondo ng bayan at kung saan-saan pa po. Ngayon, kapag giniring na yan, sa dulo, saka lang malalaman. Sinasabi po nila na meron silang depensa, malakas ang depensa nila at pagtatawanan nga daw po ang administrasyon kapag ka natuloy ang impeachment, bakit nyo pilit hinihinto? Pilit nyo inuudlot at ang dami nyong alibay. Diba? Ganun lang po eh. Baka talagang walang depensa. Ngayon ho, mga kababayan, merong mga tumatayo kahit papaano ng mga senador na gustong maging Senate President, si Tito Soto. Kagaya po ni Miguel Zubiri. Tawag nga po nila sa kanila Veterans Black. Nandiyan po si Panfilo Lacson, si Miguel Zubiri, mga kababayan, at meron pang isa, no? Loren Legarda. Nandiyan po yung mga yan. Ngayon, ang sinasabi dito ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri,
Monday floated the possibility of 4 veteran senators forming the Senate, the so-called Veterans Bloc or Conscience Bloc. Yung may mga konsensya, no? Biruin mo, dito po sa impeachment na ito, mga kababayan, mga boss, chief, amo, sir, madam, mga suke, bili na po kayo. Ang tatalakayin po yung pera ng bayan. Ang tatalakayin po yung bulto-bultong pera ng bayan na sinasabi na waldas o naitago o ninakaw. Biruin mo po, mga bossing, yung amount po o yung laki ng pera na yon, baka hindi lang po isang tulay. Baka maraming tulay po ang magawa dyan. Maging konektado yung Luzon, Visayas, Mindanao para mapagduktong-duktong para naman hindi na yung mga taga Luzon lilipad ng Davao o lilipad ng Mindanao gamit eroplano. Yan po ang nakakapagpabagal sa ating transportasyon. No, yan po ang isa din po yan sa mga nakakapagpamahal ng bilihin sa Pilipinas. Kung yung mga yon nagagamit sa tamang mga proyekto, walang mga magnanakaw, naku po. Baka po ang Luzon, Visayas, Mindanao, baka byland na lang po nating tinatravel yan. Kaya lang po, ang nangyayari, napupunta sa bulsa ng mga politiko. Yun po ang number one problema ng bayang Pilipinas, ang mga magnanakaw na politiko. Ngayon, yan po ang pag-uusapan dyan sa impeachment. Di po ba? Yan ang pag-uusapan, mga bossing, sa impeachment. Pero yung 18 senador po, mga bossing, ayaw nilang pag-usapan. Baka mga natatakot. No? Naku, pagka nagwala si Inday Sara Duterte, yan pa naman si Sara Duterte, ano pa naman yan? Pag na-bad trip yan, nagmumura. Pag na-bad trip yan, naku, baka masabi, oy, ikaw! Nandiyan ka? I-judge mo ko sa impeachment ko about confidential funds. Ikaw nga, ganito ang ginawa mo sa ano mo, confidential funds mo. O, ikaw, ganito ginawa mo sa budget mo. O, ikaw, parang hindi ko na, baka maisa-isa. Kaya, yung mga hindi pabor po doon sa impeachment, mga bossing, kinakabahan siguro. Baka balikan ako nito, sabihin sa akin, ikaw naman ang ginawa mo doon sa pondo mo, wala kang nire-remit, wala kang ganito, ganyan. Tapos, ikaw ang mag-aano sa akin, mag-judge sa impeachment ko. Mga walang konsensya ho yun. No? Biruin mo, kaltas, kinsenas, katapusan sa sweldo ng bawat Pilipino. Bumabawas, magkano? Kung di ako nagkakamali, higit kumulang, sabihin na natin 1,000 hanggang 3,000. Kinsenas, katapusan. Na sana ho kahit papaano, makakapang-grocery na yun. Di po ba? Pero, dahil isa kang Pilipino, kailangan mong magbayad ng tax. Kailangan mong magbayad ng tax, kaya kailangan mong tanggapin na lang yun. Mas masarap pong tanggapin na nagbabayad tayo ng tax kung alam mo kung saan napupunta yung pera ng bayan o yung tax na ibinabawas sa iyo. Kung nasasagot, wala. Matitigas pa ho ang mga mooks, mga bossing. Eto, ayaw nilang malitis. Ayaw nilang malaman yung mismong problema ng bayan. Ayaw nilang malaman kung ito bang tao na to, totoo ba yung sinasabi sa kanya, naninakaw niya yung pera. Lugi ang mamamayang Pilipino.